Mga bossing, siguro kung totoo na hindi dadaan sa maayos na proseso yung bansang Amerika, mga kababayan, para papanagutin siya o para sagutin niya yung mga kaso sa Amerika, hindi po magtatagal, no? Hindi po magtatagal mga kababayan. Pero tingnan niyo na po kung gaano katagal at kung gaano nila nirerespeto yung part ni Pastor Kibuloy. Nagre-request sila ng mga postponement. Ayan, binigyan ng pagkakataon. Kaya nga po umabot ng November 4, mga boss. Ang totoong nag-aantay yung Estados Unidos sa kanila. Dahil kapo-postpone nila, mga bossing, ang naging date, umabot ng November 4, mga kababayan. Ayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaaring kidnapping at maaari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na dala. Kung kung kidnapping, bakit pa idadaan sa batas, mga kababayan? Di ba? Kaya nga sinabing kidnapping kukunin ka ng walang paalam. O di sinugod na sila dyan, mga bossing, chief amo, sir. Di ba? Bakit pa kailangan dumaan sa proseso ng gobyerno ng Pilipinas? O, kung assassination naman po, mga boss, medyo bakit din po kailangan dumaan sa legal na proseso ng Pilipinas, mga kababayan, which is rekta. Di ba po? Rekta. O, sabi niya, may mga umiikot na mga drone daw po sa kanyang mga pasilidad. O, di ba? Rekta. Ganun lang naman po yun. Bakit gagawa ng mali tapos dadaan pa sa tamang proseso na kasama ang Pilipinas, mga kababayan? Yun yung tanong natin doon, di ba? $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Pagka ganyan naman po, mga kababayan, at kunyari may kaso ka talaga at talagang ayaw mong lumitaw, mga bossing, no? Yung iba talagang, hindi naman iba, kumbaga normal na merong nagpapatong sa ulo. Yung patong na tipo po bang eto bounty ha, kailangan kapag kung sino man ang makahuli dito, eto yung gantimpala. Miski po naman kay Bantag ngayon, di ba? Merong bounty, mga kababayan. At hindi po illegal yan. Kaya lang, nagiging, sa pakinig natin, mga bossing, nagiging parang illegal kapag si pastor ang nagsasalita. No? Nagiging parang, eto, may patong ka sa ulo mo. Di ba? Ganyan. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin, na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound. Matagal nang ginawa yun, hindi na magpapaalam sa gobyerno ng Pilipinas kung sakaling ganun po yung gagawin. Di po ba, mga kababayan? Nakita po ninyo, naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally. Kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Nako, mukhang to. Sa aking pag-aanalisa, mga kababayan, doon sa kanyang sinasabi, nakaredy po sila kung sakaling ganun yung gawin daw po, mga bossing. No, yung paglusob, yung sinasabi nilang pagdukot, nakahanda sila. Mukhang bratatatato no? Sana yung mga ibang miyembro wag nang sumali kung ganun man, no? Dahil walang kahahantungan yun. Yan po ay pinatutukanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito
na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami, Ba't lagi puti lang ng puti itong si Pastor Kibuloy? Eh meron mga Amerikano naman na mga itim. Bakit parang galit ba si Pastor Kibuloy sa puti? At puti ng puti pagka Amerikano yung binabanggit? handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi. Ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. Oh, si Maharlika pala yung kanilang source. Gago! Si Maharlika pala yung kanilang source, mga kababayan, no? Eh yung SMNI naman po, hindi naman po magkakaganyan kung walang violation na nagawa, mga bossing. 'Di ba? Si Maharlika pala ang kanilang source. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook, ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmurong lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaatin. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extra Biglang hindi nakasali doon sa mga sa mga opisyal ng SMNI, ano? ordinary rendition. Eh samantalang naalala ko, naalala niyo po yung yung Mike Abe, yung pagwo-walk out ni Mike Abe, mga kababayan. Naalala niyo po 'yon? O kayo na lang po magsabi kung hindi siya kasama doon sa mga matataas ng SMNI. Eh sa sarili ko ng lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Iko-contem ka, pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang presuhan. Pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay. Ganon din po dyan sa Senado. Bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Hontiveros? Nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker ng mga sinungaling na mga witnesses. Favorite word, no? Ng mga kapag kontra sa kanila, bayaran ka. No, mapapansin niyo po 'yan diyan sa mga comment section. Kapag yung talagang hindi ka panig doon sa kanila, sa mga ginagawa ng mga hinahangaan nilang politiko, ang isasagot sa iyo o sasabihin sa iyo, bayaran ka. Magkano ka? Okay, yung gano'n. Nakita na po yan at nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Risa Hontiveros na umaten sa moro-moro at bogus na mga hearing na yon. Eh kasi nga gustong marinig ang inyong panig, no? Tapos ang sasabihin nyo, bakit walang due process, walang due process? Part ng due process yung ipatawag ka at ipagtanggol mo yung sarili mo. Pero hindi nila ginagawa, ayaw nilang gawin, mga kababayan. Tapos tawag nila moro-moro.